Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3. Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Ito na naman ang balitang magpapasakit sa ulo ng mga taong anti-Duterte. Inis sa mga Duterte, lalong-lalo na kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero sa ating mga taga-suporta hanggang ngayon kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, syempre, happy. Di ho ba? Ito po video, panoorin ho ninyo mga ka-PL. Mismong si Tatay Digong na po ang may sabi na in the coming days, hala, etong darating po na midterm election, hala, muli niyang mamahalin o magiging fashion niya po ulit ang politika. Hala. Oy, sa mga anti-Duterte, inis sa mga Duterte, lalo na sa dating Pangulo, sasakit na naman ang ulo ninyo. Lalong-lalo na, kalalabas lamang ng resulta ng Tangier survey, senatorial survey, mga ka-PL. 61% PRRD leading na naman. Okay, pero bago ko po simulan itong video, magkikisuyo muna ako sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman po at pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan pa-like sa video. Maraming salamat, makikisuyo. Mga anti-Duterte, hello. Pasok! Mr. President, na-istorbo namin kayo. Yes. Mga PDP senators, konting light questions lang po, sir. Very privileged to be with you. Sir, ang tanong ng marami ngayon, relax na tayo ngayon. Ano po ang pakiramdam natin sa daily routine natin? Well, retired ako and I am enjoying actually life sa retirement days ko. More time with the family, more time for myself. And but the badly needed kulang ko sa tulog nung naging mayor ako, naging presidente ko for the longest time. So, a lot to catch up. Not really for that reasons. Okay naman ako. But yung para sa sarili ko. And more time with the family. So, yung ginagawa natin nung araw, relax kayo. Nagkakamay pa tayo ngayon. So, more or less, nabalik nyo na yung mga ganong routine, very less stress. Yes, and more time to be with yourself. Ano ko lang is hindi na ako makapaglakad na masyado for obvious reasons, age. Yung pastime ko na mag-hunting sa gubat, naputol sandali yun, na-interrupt dahil sa mga NPAs, yung gonna tapos. Ngayon, medyo nawala na you have to thank the Armed Forces of the Philippines and the police for doing their mandate na to make this country peaceful again. Kaya lang sabi ko na hindi masyado ako less physical activity. But politics still in the coming days, it would be my passion again, especially yung malapit ng elections. Yan lang ang trabaho ko kasi politika, pati sabi ko yung mga pastimes ko. Nung nasabi ni PRRD
si Robin Padilla na patango, mga ka-PL. Kumbaga para sa akin, yung pagtango ng butihing senador na si Robin Padilla, may ganito yun oh. Yun. Di ba? Natuwa ang butihing senador. Kamusta kayong mga vlogger? Siguradong hindi kayo natutuwa dito. Di ba? Sige lang. Okay lang yan. Ngayon, malayo pa naman ang eleksyon, may pagkakataon pa kayong banatan siya, siraan siya. Lahat ng mga kapalpakan, di umano ng dating Pangulo. Sige, labas nyo na. Para malaman natin kung papaniwalaan ba kayo ng mga hanggang sa ngayon nakasuporta pa sa dating Pangulo. Okay? Deal tayo dyan. O eto na po yung resulta, mga ka-PL, na isinagawang survey ng Tangieri. Former PRRD tops potential 2025 senatorial bets and Tangieri's August 2023 survey. Former President Rodrigo Roa Duterte is the leading potential senatorial candidate for the 2025 elections based on the results of a survey released by a big data research firm Tangieri on Friday, August 11. Ito na yung resulta. Duterte received 61% voter support in a mobile-based survey conducted from August 2 to 4. Ayan. At ang sumunod sa kanya, mga ka-PL, ay si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, na isa ring humahanga sa dating Pangulo. Isa ring taga-suporta ng dating Pangulo, at kung hindi ako nagkakamali, abay ginagaya niya pa ang estilo ng dating Pangulo dahil nga naman epektibo. Hindi ko po sinasabi na hindi epektibo ang ginagawa ngayon ng ating Pangulo na si Bongbong Marcos. Epektibo rin po. Kaya lang, magkaiba lamang po ang kanilang estilo sa pamamalakad. Ngayon, mga ka-PL, kung magiging senador man ang dating Pangulo, siguradong maraming masasagasaan. Kilala namin ito, taga Davao kami. Sagasaan na ang sagasaan. Ang importante, ang pagmamahal niya sa bayan at sa ating mga kababayan. Yan ang hindi nakita ng mga anti-Duterte sa bagay. Kaya nga sila nag-antay kasi siguradong maging sila ay nasagasaan. Di ba? Kung isa kang politiko na sumusunod sa saligang batas, siguradong hindi ka naman niya sasagasaan. Pero nagtataka ako, mga ka-PL, bakit may mga vlogger na matapos ang termino ng dating Pangulo, tsaka sila ngayon nag-ingay. Tsaka sila ngayon naghahanap ng mga nagawang mali di umano ng dating Pangulo. Bakit noong kasalukuyang nasa posisyon pa itong matanda, tahimik kayo? Tanong ko lang sa inyo, mga vlogger, na inis dito sa dating Pangulo. Ikaw, Mr. Pogi, bakit ka banas na banas sa dating Pangulo? Dahil lang sa tuklaw? Hindi ka naman nagpatuklaw eh. E di sana, itigil mo na yung inis mo sa dating Pangulo. O ito, walang pinagkaiba. Ang Pangulo natin ngayon, Bongbong Marcos, at ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, may panawagan din na magpatuklaw na daw tayo. Kasi, napakaraming vaccine na nanubating sa ating bansa. Hinihikayat niya tayong lahat na magpatuklaw na.
sigurado ako, ikaw hindi ka magpapatuklaw. Pero ako, willing ako dyan. Kasi, yan ang gusto ng ating Pangulo. Kung taga-suporta ka ng isang Pangulo, kung ano yung sinabi niya, na alam naman natin, ikabubuti natin lahat, abay sundin natin. Pero, kung hindi ka naman talaga taga-suporta, peke, ha? Ay hindi ka susunod. O di ba mga ka-PL? O ano ho sa palagay ninyo? Etong mga nasabi ng dating Pangulo, ako, masaya ako. Sana magkatotoo. Pero kung hindi, kung pang-aasar lang ito ng dating Pangulo sa mga taong kritiko niya, edi okay lang rin. Okay lang rin sa atin. Di ba? Hanggang dito lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi. Be blessed.